Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, pagpaslang sa dating konsehal sa Negros Occidental, inako ng NPA. Mag-amang pumatay sa isang lalaki sa computer shop sa Maynila, sumuko na. Lalaking hinuli dahil walang damit pang itaas, binisita ni DILG Secretary Remulla sa Mandaluyong upang humingi ng paumanhi. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Inako ng New People's Army o NPA ang responsibilidad sa pamamaril at pagkamatay ng dating konsehal sa Barangay Payaw, Binalbagan, Negros Occidental noong Abril 12. Sa pahayag ni Ka Dionisio Magbuelas, spokesperson ng Romeo Nanta Command, tinukoy ang biktima na si Rodolfo Fajardo, 72 anyos, dating konsehal ng katabing bayan na Isabela at dati rin umanong detachment commander. Inakusahan nito si Fajardo ng land grabbing, serye ng pagpatay at pang-aabuso sa kapangyarihan, dahilan para isagawa ang Anilay Revolutionary Justice at binaril ito ng 4 na armadong lalaki habang nasa kanyang taniman ng tubo. Gayunpaman, taliwas ito sa investigasyon ng pulisya na isa lamang magsasaka at dating public servant si Fajardo. Patuloy pang sinusuri ang lahat ng anggulo ng kaso habang tuloy-tuloy ang pagtugis sa 4 na sospek. Sumuko sa otoridad nitong Miyerkules, Abril 15, ang mag-amang sangkot sa pagpatay sa isang lalaki sa loob ng computer shop sa Barangay 105, Tondo, Maynila. Sa press conference ni Mayor Isko Moreno Domagoso, iprinesenta sina Jeffrey Saludar, 49 anyos, at anak nitong si Jefferson, 25, na itinuturong mga salarin sa pagkamatay ng kanilang kapitbahay na si John Bacolod, 46. Batay sa kuha ng CCTV, makikitang pinagsasaksak ng mag-ama ang biktima sa loob ng computer shop noong Lunes ng gabi. Matapos ang insidente, tumakas ang 2 patungong bataan, ngunit kalaunan ay sumuko sa tulong ng isang dating pulis. Giit ni Jeffrey, bago ang insidente ay tinangka umanong saksakin ng biktima ang kanyang anak sa isang basketball court noong Linggo. Depensa pa ng anak nito, self-defense ang pagbaril nito sa biktima na kanila pang sinaksak kalauna. Naharap ang 2 suspects sa kasong murder. Personal na bumisita si DILG Secretary John Vic Remulla sa construction worker na si Johnny Langkino sa Mandaluyong City na nahuli dahil sa walang suot na t-shirt sa labas ng bahay. Sa kanyang pagbisita sa Barangay Addition Hills kahapon, inamin ni Remulla na nagkulang sa paglilinaw ng patakaran at humingi ng paumanhin sa insidente na tinanggap naman ng pamilya Langkino. Ayon kay Remulla, naiintindihan niya ang kalagayan ng mga manggagawa lalo na sa matinding init, kaya dapat ay naging malinaw ang implementasyon ng ordinansa. Ibinalik ni Remulla ang 500 pisong multa at nagbigay din ng tulong pinansyal sa pamilya upang makatulong sa pagpapagawa ng kanilang bahay. Pinaalalahanan din ng kalihim ang mga pulis na maghinay-hinay sa pagpapatupad ng mga patakaran sa ilalim ng Safer Cities Initiative. Matatanda ang ipinatupad noong April 6 ang mas mahigpit na regulasyon laban sa pag-inom ng alak, pagsusugal at paglabas ng walang damit pang itaas sa mga pampublikong lugar. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.